Wala pang natatanggap na opisyal na komunikasyon ang Department of Justice sa sinasabing warrant of arrest ng International Criminal Court kay Senator Bongo. Sa inilabas na opisyal na pahayag ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, sinabi nito na bineberipika na rin nila ito sa Philippine Center on Transnational Crime o PCTC. Maging ang Philippine National Police, sinabing wala pa silang natatanggap na anumang formal na komunikasyon tungkol dito. Binatikos rin ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte sa paglalabas ng anyay maling impormasyon. Ano po yung information that we have? Kasi wala pa kasi nakikita ganun eh. So wala, hindi namin alam. We're always prepared. Pero yung mga ganong klaseng pronouncements, delikado yan, di ba? Mariin namang itinanggi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang alegasyon na ginagamit ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ICC laban sa kanyang mga kalaban sa politika. Iginiit ni Yusek Castro na may mga Pilipino ang naghain ng kaso kaugnay ng extrajudicial killings o EJK noon pa mang 2017, kaya hindi ginagamit ng administrasyon ng ICC. So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan. Umaasa naman si Senator Bongo na hindi mapupolitika ang arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Iginiit din niya na wala siyang nilabag na batas kailanman. Ayon sa ICC, si Senator Go ay kabilang umano sa co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong may kaugnayan sa war on drugs. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon.